Magandang araw po sa inyo mga idol at sa mga giliw ko pong tagapakinig sa aking channel. Ako po ito, ang inyong Tito Blair. Nagkita-kita po tayo muli. Ngayon po sa araw na ito, pakinggan po natin ang kwento ng mag-asawang Jose at Mirna. Sa pagbabalik ni Jose sa Pilipinas, malalaman niya na buntis ang kanyang asawa, ngunit hindi sa kanya. Ano ang mararamdaman ng isang lalaki na niloko at pinagtaksila ng asawa? At ano ang ibubunyag ni Mirna ng katotohanan tungkol sa ipinagbubuntis nito? Sino ang nakabuntis sa kanya? Magagawa ba siyang patawarin at tanggapin sa kabila ng lahat ng kanyang ginawa? Sama-sama po natin pakinggan ang kwento ng isang pamilya na susubukin ng tiwala at pagmamahal. Ngunit bago po ang lahat mga idol, huwag kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell sa aking YouTube channel na The Voice Addict para sa mas marami pang makapigil hiningang kwentong aswang at katatakutan mula sa mundo ng kababalaghan. Umpisahan na po natin ang kwento. Buntis ako, Jose. Buntis ako. Tila naging estatwa ang lalaki nang marinig ang mga sinabi ng kanyang asawa. Hindi siya makapaniwala na ito ang balitang sasalubong sa kanya mula sa matagal na pagtatrabaho sa ibang bansa. Teka, ano? Paano nangyari yun? Ba't kararating ko lang ah? Paano nangyaring buntis ka? Ano to, Mirna? Anong ginawa mo? I'm sorry. Nagkamali ako. Nagkaroon ako ng iba habang malayo ka. Hindi ko rin alam kung paano nangyari to. Patawarin mo ako. Patawad. Walang iya ka. Pinagtaksilan mo ko. Bakit? Ilang segundo pa ang lumipas, muling dumampi ang palad ni Jose sa mukha ng kanyang asawa na si Mirna. Nangungusap ang kanyang mga mata, puno ng sakit at pagkawasak. Gusto niya man itong sigawan, bugbugin o kaya'y tadyakan. Nang ibabaw ang matinding kirot sa kanyang dibdib. Sakit. Sakit na dulot ng pagtataksil na ginawa ng babaeng minahal niya ng buong puso. Para kay Jose, ang bawat hirap, dugo at pawis na inilaan niya sa ibang bansa ay sakripisyong ginawa niya para sa kanilang kinabukasan. Ngunit ngayon, ang balitang nabuntis si Mirna ng ibang lalaki ay parang matalim na kutsilyong bumaon sa kanyang puso. Mirna, hindi ko akalaing magagawa mo to sa akin. Iniwan ko ang lahat para sa atin. Tapos ganitong isusukli mo? Jose, patawarin mo ako. Alam kong mali ako. Alam kong wala akong karapatang humingi ng tawad. Pero nagsisisi ako. Nangyari lang. Hindi ko sinasadya. Natukso ako. Yan lang bang paliwanag mo? Natukso ka? Ni minsan ba naisip mo ang hirap na dinaras ko sa malayo para lang mapabuti kayo dito? Nanginginig ang mga kamay ni Jose, ngunit pinilit niyang kontrolin ang sarili. Pilit niyang kinakalma ang galit. Kahit na para siyang mamamatay sa sakit habang kaharap ang asawa, pilit namang inaabot ni Mirna ang kamay ng asawa. Nagmamakaawa ang kanyang mga mata. Jose, mahal kita. Hindi ko sinasadyang mangyari to. Napakalaki ng pagkakamali ko. Pero sana, kahit papano, maramdaman mo na hindi ko sinukuan ang pagmamahalan natin. Mahal? Mahal, Mirna? Kung mahal mo ko, bakit mo nagawa to? Makaraan ng ilang minuto, tumayo si Jose. Marahan niyang tinanggal ang kanyang singsing at inilapag ito sa lamesa.
Ano yan? Ba't inalis mo ang wedding ring natin? Ibalik mo yan! Nakikiusap ako. Pag-usapan natin tong problemang to. Ayusin natin. Nakikiusap ako. Ayusin? Naririnig mo ba yung sinasabi mo? Ano pang aayusin mo, ha? Alam ko. Alam kong malaking pagkakamali ito pero handa naman akong magbago. Handa akong gawin lahat sa'yo basta wag mo lang akong iiwan. Ang kapal ng mukha mo. Alam mo bang nandidiri ako sa'yo? Ang dumi-dumi mo! Hindi lang kasalanan ng pagtataksil, Mirna. Binaboy mo ang pagkatao ko. Sa palagay mo matatanggap ko pa yan? Sige nga, baligtarin natin ang sitwasyon. At kunwari ako yung nagloko. Ako yung nakabuntis ng iba. Patatawarin mo ba ako? Matatanggap mo ba ang anak ko sa pagkakasala? Hindi ako santo, Mirna. Hindi ako santo. Bigyan mo ako ng pagkakataon. Pagkakataon? Sige. Sino ang ama ng batang yan? Iharap mo siya sa akin. Huwag mo nang alamin. Hindi mo siya kilala at hindi mo alam kung ano ang kaya niyang gawin. Gaga ka pala eh. Ano yung pinatulan mo, demonyo? So ako pa ngayon ang dapat mag-alangan at matakot sa kanya, ganun ba? Ba't di ka na lang sa kanya sumama? Sa kanya ka na. Sige na, nang matapos na ang lahat-lahat. Hindi mo maiintindihan. Oo! Hindi ko talaga maiintindihan kasi isa akong dakilang tanga. Sa ilang taong ko sa abroad, sa ilang taon na nagsakripisyo ko at nagtiis alang-alang sa magandang kinabukasan mo, ito lang lahat ang isinustukli mo sa akin. Kataksilan! Alam ko lahat ng sakripisyo mo. Hindi mo na dapat isumbat lahat ng yan. Narito na to eh. Hindi ko na mababago ang katotohanang nagkaanak ako sa iba. Pinoprotektahan mo ang lalaki mo. Kilala ko ba? Kaya ayaw mong malaman ko kung sino siya. Ba't ka natatakot na makaharap ko siya? Inilalayo lang kita sa kapahamakan. Buisit na katwiran yan. Yung pangingibang bansa mo, nung una pa lang, alam mo nang ayaw ko, di ba? Pero nagpumilit ka pa rin kasi sabi mo, gusto mong bigyan ako ng magandang kinabukasan. Pero tinanong mo ba ako kung talagang iyon ang gusto ko? Hindi mo alam kung ano yung mga pinagdaanan ko. Kung gaano ako nangulila sa'yo. Kaya naman nang dumating siya sa buhay ko, napunan niya lahat ng pagkukulang mo. Kaso, laking pagsisisi ko ng... Dahil sa matinding galit, sa narinig ay hindi na nakapagpigil pa si Jose sa kanyang kinikimkim na galit. Nasampal niyang muli ang taksil na asawa. Nasuntok rin niya ng ilang beses ito sa katawan. Nandilim na ang kanyang paningin na mga oras na yon dahil sa sakit na nararamdaman. Hindi pa sana ito hihinto, kundi lang dumating ang ina ni Mirna na si Manang Belen. Ay naku, Jose! Ano ba yung ginagawa mo? Ba't mo sinasaktan ang asawa mo? Tama na yan! Tigilan mo yan, sabi! Hayaan niyo ko, Nay! Hayaan niyo akong maramdaman niya ang galit ko! Walang hiyang babaeng yan! Ano bang nangyari? Ba't mo sinasaktan ang asawa mo? Hindi niyo tanungin ang walang yan yung anak! Kung ano ang dahilan kung bakit ko siya nasaktan! Anak, ano to? Bakit kayo nagkakagulo? Ayos ka lang ba? Ikaw, Jose, ano bang akala mo sa sarili mo, ha? Akala mo kung sino ka? Kadarating mo lang binubugbog mo na ang anak ko? Wala kang karapatan! Sige! Konsinti mo yung anak mong manluloko! Taksil! O baka naman, alam mo na nanlalalakihan habang wala ako. May kinalaman ka ba rito? Ano? Anong lalaki? Yang anak mo! Yang magaling mong anak! Nagpabuntis sa ibang lalaki! Tigilan mo na to!
Kung ayaw mo na sa anak ko, kung hindi mo siya mapatawad at matanggap, iuwi ko na siya. Alam nyo nga, mga hayop kayo. Pinagkaisahan nyo ko. Sige, magalit ka kung yan ang gusto mo. Pero hindi ko hahayaang dumapo ulit yung kamay mo sa katawan ng anak ko. Hindi mo alam kung ano ang tunay na nangyari. Sabihin nyo sa akin, ba't mo pinagtatakpan nyo ang hayop na lalaking yon? Papatayin ko siya kapag nalaman ko kung sino siya. Huwag mo nang alamin dahil hindi mo magugustuhan kapag nalaman mo. Oo, nagkasala ang anak ko sa'yo, pero hindi mo alam kung ano ang pinagdadaanan niya. Kung alam mo lang kung ano ang dinala niyang problema sa mga nakaraang araw. Pinaglololoko nyo ba ako? Bakit ayaw nyo sabihin sa akin ang pangalan ng hayop na yon? Bakit? May impluensya ba siyang tao? Anak ba ni Mayor? Ni Kapitan? Sino? Sino ang lalaki mo? Nanatiling tahimik ang dalawa. Yakap-yakap ni Manang Bilin ang kanyang anak. Ayaw niyong sabihin? Kung ganun wala na tayong dapat na pag-usapan pa. Lumayas na kayo dito. Ayoko nang makita ang pagmumukha niyo. Ikaw, lumayas ka, Mirna. Lumayas kayong dalawa! Nakikiusap ako sa'yo, Jose. Bigyan mo ng pagkakataon na maipaliwanag ang sarili ko. Iba man ang ama ng batang dinadala ko, pero ikaw ang kailangan ko. Ikaw ang gusto kong nasa tabi ko at hindi Ang ang... kapal talaga ng mukha mo. Matapos ang lahat-lahat, may gana ka pang sabihin sa akin ng mga bagay na yan, ha, Mirna? Hayop ka. Sobrang sakit ng ginawa mo. Sobrang laki ng sugat na iniwan mo sa isip at puso ko. Pagkatapos ngayon, gusto mo pang pakisamahan kita? Kahit sinong lalaki ay itatakwil ang mga asawa nilang taksil. Alam ko ang pagkakasala ko, Jose. Ang akin lang, marinig mo muna ang totoong nangyari. Hindi ko itatanggi na natukso ako at nagtaksil. Pero Jose, kailangan kita. Kailangan kita sa buhay ko. Pakiusap. Ayoko na, Mirna. Ayaw na kitang makasama habang buhay. Lahat ng pinangako natin sa harap ng altar. Lahat yon, kalilimutan ko na. Alam mong minahal kita dahil sa pagiging totoo mo sa akin. Pero itong ginawa mo, ito ang dahilan kung bakit lahat ng pagmamahal ko sa'yo ay nawala na. Huwag, mahal. Huwag mo akong ilayo sa buhay mo. Kailangan kita. Nanginginig na lumuhod ang babae habang papalapit sa mga binti ng kanyang asawa. Ilang sandali pa, niyakap niya ang mga yun ng mahigpit habang patuloy na nagmamakaawa mula sa kasalanang kanyang nagawa. Wala na. Tapos na tayo, Mirna. Tinapos ko na ang relasyong meron tayo. Hindi sa akin ang batang nasa sinapupunan mo. Kung gusto mo ng suporta o sustento, magsama kayo ng lalaking pansamantala mong ipinalit sa akin. Uulitin ko. Lumayas na kayo sa pamamahay ko! Halika na, anak. Hayaan mo munang lumamig ang ulo ng asawa mo bago ka humarap ulit sa kanya at makipag-usap. Maraming kapitbahay na ang nakikiusyoso sa atin. Mahirap na kapag ibang chismis ang kumalat. Tumayo ka na dyan. Doon ka muna sa bahay ko. Yun na nga ang ginawa ng babae. Sa kanyang pagtayo at paglabas ng bahay na yon, ni isang tingin ay hindi siya binigyan ng asawa. Sobrang mababakas sa mukha ng lalaki ang pinaghalong galit at lungkot. Mahal niya ang asawa niya, pero sa isip niya, walang kapatawaran ang pagtataksil na ginawa nito. Sandali siyang napatanaw sa labas at nakita niya ang umpukan ng mga tao na nakikinig sa kanilang pag-aaway. Gamit ang kanang kamay, malakas niyang isinara ang pinto ng kanyang bahay. Ilang araw na nagkulong si Jose sa kanyang kwarto. Ilang gabi siyang hindi makatulog habang iniisip ang kalagayan ng kanyang asawa at ang pagsasama na ngayon ay tuluyan ng nasira. Hanggang sa managinip siya ng napakasama.
Doon ay nakita niyang dinudugo ang asawa niya. Habang nagmamakaawa na lapitan at tulungan niya. Nagising na lang siya na tagaktak ang pawis habang tila pagod na animoy hinabol ng 10 aso. Sumandal siya sa pader ng kanyang kwarto habang nakalapat ang 2 palad sa kanyang ulo. Alam niyang masakit pero may bahagi ng isip niya ang nagsasabing puntahan at kumustahin niya ang asawang pinalayas nito nung nakaraang araw. Kaya naman sa pagsapit ng isang umaga, buo na ang pasya niyang marinig ang paliwanag nito tungkol sa mga nangyari. Lalo na sa pagtataksil na nagawa nito habang wala siya sa bansang Pilipinas. Bago tuluyang lumabas ng bahay, natanaw niya pa ang ilang larawang nakadikit sa pader ng kanilang sala. Ilan sa mga yon ay kuha nung ikasal sila sa pinakamalaking simbahang Katoliko sa kanilang lugar. Kitang-kita ang saya nila noon, kaya naman napapatanong ulit siya sa sarili kung ano nga ba ang pagkukulang niya at naghanap ng iba ang kanyang asawa. Pero kung ano man ang dahilan, handa na siyang malaman. Nakapagbitiw man siya ng masasakit na mga salita dahil sa sobrang galit. Hindi maipagkakaila ng puso niya na talagang mahal niya pa rin ang asawang si Mirna. Hindi kalayuan ang bahay ng ina ng kanyang asawa, kaya naman wala pang 1 oras ay narating niya na yon. Kakatok pa lang sana siya ng pinto, ngunit hindi niya na ituloy nang marinig niya ang paghihirap sa boses ng kanyang asawa. Napapaaray yon at napapaungol na animoy sinasaktan ng kung sino. Hindi na siya kumatok pa at diretsong pumasok sa loob ng bahay upang malaman ang kalagayan nito. Napalunok siya ng laway at nakaramdam ng kaba nang makita ang itsura nito. Ano pong nangyayari sa kanya? Bakit nagkakaganyan ang asawa ko? Hirap siya sa ipinagbubuntis niya. Ano? Pero bakit? Dahil kakaiba ang sanggol na dinadala niya. Kakaibang sanggol? Teka. Hindi ko maintindihan eh. Bakit siya maghihirap ng ganyan dahil lamang sa pagbubuntis o pagdadalang tao? Ito nga ang gusto naming sabihin sa'yo nitong nakaraang araw. Yun nga lang, sobrang galit ka kaya naman hindi na naipaliwanag ng anak ko ang pinagdadaanan niya. Tapos na po ako sa sitwasyong yun. Ngayon diretsahin niyo na po ako. Bakit naghihirap ng ganyan ang asawa ko? Anong klaseng sanggol ang dinadala niya? Huwag kang mabibigla sa sasabihin ko, Jose. Ang batang nabubuo sa sinapupunan ni Mirna ay galing sa isang aswang. No? Aswang? Biglang natigil sa pag-uusap ang dalawa nang biglang nagsisisigaw si Mirna at tila namimilipit sa labis na sakit. Tulong! Tulungan niyo ako! Hindi ko na kaya! Hawak-hawak ni Mirna ang kanyang tiyan at mababakas sa kanyang muka ang labis na paghihirap. Nangitim na ang kanyang mga labi at ang ilalim ng kanyang mga mata ay namamagana at halos itim na rin. Nang mapansin ni Mirna ang paglapit ni Jose, tumulo ang kanyang mga luha. Jose! Tulungan mo ako! Nakikiusap ako! Taglit na napako si Jose. Tinititigan ang dating mahal na asawa, bagamat malaki ang naging kasalanan nito sa kanya. Alam niyang hindi niya pwedeng talikuran ng asawa sa ganoong kalagayan. Eto na! Pinaparusahan na ako sa lahat ng mga nagawa ko sa'yo! Tama na. Tama na, Mirna. Huwag mo na munang isipin yan. Ayos ka lang ba? Anong kailangan mo? Dadalhin na ba kita sa ospital? Huwag na. Magiging ayos din ako mamaya. Pagkalipas nga ng halos 1 oras, ay tila nagdahilan na lamang si Mirna. Bumalik ang kanyang kulay at nawala na ang sakit na kanyang nararamdaman. Umupo si Jose sa tabi ng asawa at hiniling nito
na mag-usap sila ng masinsinan. Mirna, gusto kong malaman ang lahat. Ang totoo niyan, nalungkot talaga ako nung umalis ka. Sobrang pangungulila ako sa'yo. Ilang buwan din ako nag-iiyak at hindi makatulog. Parati kong hinihintay ang mga tawag mo. Nung nagkaroon ng pistang bayan, pumunta ako sa ate ko at doon ko nakilala ang isang lalaki. Naging magkaibigan kami. Mabait siya at palagi niyang ipinaparamdam sa akin na espesyal ako. Nahulog ang loob ko sa kanya. Nagkaroon kami ng relasyon hanggang sa mabuntis ako. At ikaw mismo ang humiling nun sa kanya? Ikaw mismo nagbigay ng motibo, ganun ba? Oo, ako mismo. Tumigil ako noon kasi nakonsensya ako kalaunan, pero ayaw na niyang putulin kung anong meron kami. Nagalit siya nung nakikipaghiwalay na ako. Hindi na raw ako makakawala sa kanya. Hinalay niya ako at tinakot. Huwag ko raw iisiping tumakas dahil mahahanap at mahahanap niya ako. Nung gabing yun, ipinakita niya sa akin ang tunay niyang anyo. Isa siyang aswang. Isang mabangis na aswang. Natakot ako. Sobrang natakot ako sa kanya. Kakasimula pa lang niyang magsalaysay ng mga totoong nangyari, ay naulit muli ang pananakit ng kanyang tiyan. Tila ba may kung anong bagay ang kumakalikot sa sikmura niya at kumakain ng kanyang mga laman. Hindi pa man nakakabawi si Jose sa mga narinig. Inisip na lang niya muna ang kalagayan ng kanyang asawa. Hindi kita pwedeng pabayaan ng ganyan. Sana pinatanggal mo na lang ang batang yan. Hindi ka naghihirap ng ganyan. Hindi pwede. Hindi ko pwedeng patayin ang bata dahil kapag ginawa ko yun, papatayin daw niya ang buong angkan ko. Kapalit ng pagbuhay ko ng kanyang sanggol ay ang hindi na niya pagpapakita sa akin. Pero mamamatay ka naman kapag ipinagpatuloy mo yan. Mas gugustuhin ko pang mamatay na kesa madamay ang buong pamilya ko sa karma ko, Jose. Pero hindi ka pwedeng mamatay, Mirna. Kung aswang ang kalaban natin, hindi doktor ang kailangan. Kailangan mo matignan ng isang albularyo. Iahanap kita na magaling para makatakas ka sa sumpang yan. Gagawin mo yun para sa akin? Oo. Sige, aalis na muna ako. Wag! Pakiusap, wag mo kong iwan. Kailangan kita. Mas kailangan kita ngayon. Alam mo ba, tuwing gabi hindi ako mapakali kasi parang may nagmamasid sa akin sa dilim. Parang may nagmamanman. Ayoko na siya makabalik sa akin. Ayoko na siyang makita. Natatakot ako. Please, tulungan mo ako. Mirna, hindi naman aalis lang basta ang asawa mo. Itatawag ka raw niya ng albularyo. Please, please, ayoko. Huwag mo akong iwan. Sige, kung ayaw niyang magpaiwan, pagbigyan mo na, Jose. Ako na ang nakikiusap sa'yo. Mahirap sa akin na nakikita kong nagkakaganyan ang anak ko. Pakiusap, ako na lang muna ang hahanap ng isang magaling na albularyo. Huwag mo sana siyang iwan. Sige po, kung yan ang mas magandang gawin. Salamat. Sige, aalis na ako. Pagtalikod ng matanda, ay muling bumaling ang atensyon ni Jose sa kanyang asawa. Awang-awa siyang pinagmamasdan ito. Lumaban ka. Huwag mong hayaang pasakitan ka ng hayop na lalaking yon. Gagawa natin ang paraan niyang halimaw na nasa sinapupunan mo. Hinawakan niya ng maigpit ang palad nito upang damayan yon sa paghihirap at sakit na nararamdaman. Salamat. Kahit alam kong hindi ako karapat-dapat sa tulong mo. Pasensya ka na. Pasensya na kung nadala ko ng sobrang galit nitong mga nakaraang araw. Hindi man lang kita nabigyan ng pagkakataon na magpaliwanag. Sobrang nasaktan lang talaga kasi ako sa mga nangyari. Ako ang dapat na humingi ng tawad, Jose. Ako ang nagkasala at kahit bali-baliktarin man ang mga nangyari, ako pa rin ang nagkamali. Baka tama rin ako kanina. Baka nga pinaparusahan na ako dahil sa pagtataksil ko sa'yo. Nanadala ko ng tukso dahil lamang sa labis na kalungkutan at pangungulila ko sa'yo. May sakit pa man dito sa puso ko.
Pero ano pa bang magagawa natin? Nandyan na yan. Nandyan na ang batang dinadala mo sa sinapupunan mo. Ang kailangan na lang nating gawin, hintayin ng albularyo at malaman ang pwede nating gawin. Jose, hindi ko inaasahan na tatanggapin mo pa ako pagkatapos ng lahat. Kahit pa sabihin mong may natitira pang sakit sa puso mo, hindi ko kayang suklian lahat ng pag-unawa mo. Tama ka. Tama ka, Mirna. Masakit pa rin sa akin ang lahat. Pero sa ngayon, mas mahalaga na masiguro ko ang kaligtasan mo at maging handa tayo sa pwedeng mangyari. Salamat. Salamat. Kahit hindi ko to deserve, salamat. Paano man magtapos ang lahat ng ito, hindi ko makakalimutan ang kabutihang ipinakita mo sa akin ngayon. Ama na nga yan. Oh, ano, may masakit pa ba sa'yo? Ano ba kasi ang nararamdaman mo? Ba't ka namimilipit sa sakit? Nararamdaman ko siya. Hindi siya mapakali sa tiyan ko at ang sakit-sakit. Para siyang naghahalukay o sinasaksak ako sa kaloob-looban ko. Isang halimaw ang dinadala ko. Eh bakit ka matatakot sa aswang na tatay niyan? Dapat pinalaglag mo na yan. Ayoko magkasala sa Diyos. Nangalunya na nga ako, papatay pa ako. Baka hindi na niya ako patawarin. Ayokong mapunta sa impyerno. Hindi ka naman makakasiguro dyan kung maisilang mo man yan eh. Baka yan din ang papatay sa'yo. Ang totoo, hindi ko rin talaga alam kung ano talaga ang dapat. Pero siguro, antayin na lang natin yung matatawag na albularyo. Para matapos na ang paghihirap na nararamdaman mo. Jose, hindi ko alam kung ilang beses ba kita dapat napasalamatan. Pero sobra talagang malaking tulong na nandito ka. Kahit paano may karamay ako sa sakit at may kausap ako. Hayaan na natin. Kung ano man ang nangyari. Ganun talaga siguro ang kapalaran natin eh. Masakit man. Pero pag-iisipan ko muna kung ano ba talaga ang nararapat na gawin. Kung tutuloy pa ba tayo o hindi na. Ayos na sa akin yun. Ayan na naman siya. Sumasakit na naman. Aray! Mirna! Mirna! Diyos ko! Ano ba nangyayari? Teka! Ano yung naglalabasan sa mga braso mo? Sa leeg mo? Sa mukha mo? Ganun na lang ang pagkagulat ni Jose nang makita ang mga naglalabasang maitim at malalaking ugat sa katawan ng kanyang asawa. Para itong may sariling buhay na gumagapang sa ilalim ng kanyang balat. Animoy mga uod na buhay at naglalakihan. Nagkukulay berde, itim at asul ang mga ugat. Unti-unting kumakalat mula sa kanyang leeg, patungo sa kanyang mga braso at binti. Na parang isang lason na bumabalot sa buong katawan ni Mirna. Habang nagwawala sa takot si Jose, walang tigil naman ang sigaw ni Mirna. Matinis, puno ng pagdurusa at pangamba. Pilit nitong kinakamot ang kanyang balat. Tila nais na tanggalin ang mga ugat na gumagapang dito. Ano to, Jose? Anong nangyayari sa akin? Ngunit bago pa man makasagot ang lalaki, ay tuluyan nang nandilim ang paningin ni Mirna at nawalan na ito ng malay. Napatakip si Jose ng kanyang bibig. Halos manghina din ito sa kanyang nasaksiyan. Mirna! Mirna! Mirna, gumising ka! Sinuri niya kagad ang pulso ng asawa at napabuga ng hangin nang makumpirmang humihinga pa naman ito. Dalalang marahil ng labis na sakit ang pagkawala ng malay nito. Pilit na pinakalma ng lalaki ang kanyang loob, ngunit nanginginig pa rin ang kanyang mga kamay at tuhod dahil sa labis na kaba at pag-aalala. Maya-maya ay agad siyang tumayo at kumuha ng malinis at makapal na kumot. Maingat niya itong inilatag sa katawan ni Mirna. Napatitig siya sa mukha ng asawa. Hindi niya namalayan na bigla na lamang niyang hinawakan ang mukha nito at marahang hinimas.
Bawat haplos ay nagpapakita ng kanyang labis na pag-aalala dito. Bakas din sa kanyang muka ang labis na takot. Tahimik niya itong pinagmasdan habang nakahiga. Matapos nun ay marahan siyang umupo sa bakanting silya na malapit sa kama ng asawa. Mahal kita, Mirna. Hindi ko alam kung naririnig mo ko ngayon. Pero uulitin ko, mahal kita. Tanga na akong tanga. Pero handa kitang ipaglaban sa kabit mong aswang. Huwag ka sana magpatalo sa tila lason na ibinigay niya sa'yo. Ayokong may mangyaring masama sa'yo. Ililigtas kita. Ipagtatanggol kita sa hinayupak na yun. Kung sakali man napiliin mo talagang buhayin ang bata, nangangako kong magiging mabuting ama sa kanya at palalakihin natin siyang isang mabuting tao. Kaya nakikiusap ako, Mirna. Lumaban ka. Huwag kang papatalo, mahal ko. Habang binibigkas ang mga katagang yun, hindi maiwasan ng lalaki ang mapaluha. Ngayon kasi ay naiintindihan na niya ang sinasabing kalagayan ng asawa na nasigawan at nasaktan niya nitong mga nagdaang araw. Hindi niya alam, pero kahit ang asawa niya ang may mali, nakokonsensya siya sa kanyang mga nagawa. Hanggang sa dalawin siya ng antok at makatulog sa tabi ng kanyang asawa. Ilang oras din ang lumipas, nagising na lamang siya nang marinig ang malakas na boses ng matandang kasakasama ng kanyang binan na si Manang Bilin. Nay, narito na ho pala kayo. Oo, kararating lang namin. Kumusta na ang asawa mo? Nakatulog na pala siya. Ang totoo po niyan hindi po talaga siya nakatulog. Nawalan po siya ng malay kanina. Hindi pa po siya nagigising. Nag-aalala na nga po ako sa kanya. Hindi ko po alam kung ano nangyayari. Kanina parang may mga halimaw na ugat na gumapang sa balat niya. Diyos ko, Jose, ano bang sinasabi mo? May mga gumagapang na ugat? Oo, Nay. Parang may sarili pong buhay ang mga ugat. Nangingitim. At kulay berde. Ano nga? Kumpirmado na. Ang ipinagbubuntis ng asawa mo ay hindi pa karaniwan. Aswang ang dinadala niya. At ang lason ng nilalang na yon ang nagpapahirap kay Mirna. Kung hindi natin magagawa ng paraan, baka patuloy siyang manghina hanggang sa mangyari ang hindi dapat mangyari. Ano pong gagawin natin? Hindi naman ho pwedeng mamatay ang asawa ko. Belen, ihanda mo mga gamit ko sa banig. Kailangan natin ng damong Maria, luya at itim na kandila. Kailangan natin subukang alisin ang laso na ito o kung hindi naman mapahina. Mabilis na inihanda ni Manang Bilin ang mga gamit. Marahan naman na inalis ni Jose ang kumot ng asawa. Lumantad ang tiyan ni Mirna. Sa gitna nito ay may nakaumbok na parang bolang may gumagalaw sa loob. Animoy buhay na gustong kumawala. Natigilan si Jose. Nakita kasi niya na tila mabilis ang paglaki ng tiyan nito. Kita mo na, hindi yan normal na pagbubuntis. Nasa loob mismo ng tiyan niya ang nagpapalabas ng lason. Kailangan nating magsagawa ng orasyon para mapigilan ang pagkalat ng lason sa kanyang katawan. Gawin niyo po ang lahat. Mailigtas lamang ang asawa ko. Habang inihahanda ng albularyo ang iba pa niyang mga gamit, hindi na iwasang pagmasdan siya ni Jose. Kita sa itsura nito na tila nalipasan na ng panahon. Kulubot na ang kanyang balat at ang buhok at balbas ay mapuputi na. Halos umabot ito sa kanyang liig. Bahagyang nakayuko si Mang Pael dahil kuba na ang matanda. Suot nito ang isang lumang damit na parabang kasuotan pa nung sinaunang panahon. Nakapalibot sa kanyang mga braso at leeg ang samot-saring alahas, mga bracelet, kwintas at hikaw na may disenyong bihirang makita. Ngunit higit sa lahat, napansin ni Jose ang mga tato sa kanyang balat, mga simbolo at salitang hindi niya maintindihan. Ang mga ito'y tila isinulat sa ibang lengguwahe. Maaaring isang sinaunang wika o nasusulat sa baybayin.
Pero sa kabila ng kakaibang itsura nito at katandaan, nakikita ni Jose na hindi isang ordinaryong tao lang ang matanda. Hindi ko may papangako na maililigtas ko ang buhay niya. Pero huwag kang mag-alala. Talagang gagawin ko ang lahat para maligtas ang buhay ng asawa mo. Nang madala na ni Aling Belen ang lahat ng gamit na ipinakuha ng matandang albularyo, agad nitong sinimulan ang sinaunang ritual at panggagamot. May kinuha siyang maliit na bagay mula sa kwintas na suot. Isa itong bato na nakapalamuti dito. Matapos pumikit ang matanda at umusal ng dasal sa salitang hindi nila maunawaan. Ilang saglit pa, inuhulog na niya ang bato sa isang palangganang pinagbababaran ng mga ipinakuha niyang halamang gamot. Muli siyang nagdasal, mas malalim at mas madiin, na para bang may tinatawag na espiritong tagapagpagaling. Matapos ang dasal, marahan niyang ipinahid ang tubig mula sa ulo hanggang sa paa ni Mirna na noon ay wala pa ring malay. Habang ginagawa niya ang bagay na ito, ay biglang tumigas ang katawan ni Mirna na waring natitigilan. Tuwid na tuwid ang katawan nito at nakabuka pa ang kanyang bibig, ngunit wala naman tinig na lumalabas. Mulat na mulat din ang kanyang mga mata na di naman kumukurap, para itong takot na takot. Natigilan si Jose at hindi malaman kung ano ang gagawin habang nakatingin sa kanyang asawa. Ngunit si Mang Pael ay nananatiling kalmado at hindi man lang kakikitaan ng pagkabahala sa kakaibang itsura ni Mirna. Ano po nangyayari sa kanya? Bakit ganyan ang asawa ko? Lumalaban siya sa nangyayari sa katawan niya. Hayaan natin siyang gawin yan. Maniwala tayong kaya niyang labanan ang laso na lumalamon sa kanya. Nakapagtataka lang. Sa nangyayari sa asawa mo, pakiwari ko hindi pangkaraniwang aswang lang ang pinagmulan ng sanggol na dinadala niya. Sa palagay niyo po, ano po kayang klaseng aswang siya? Isang gabunan. Ayon sa nararamdaman ko at sa mga senyales na ipinapakita ni Mirna, ang isang gabunan ay isa sa pinakamalakas at pinakamapanganib na uri ng aswang. Kung alisin na lang po ang bata sa sinapupunan ng asawa ko, hindi po ba posible yun? Hindi yun magiging madali. Ayon sa mga naging karanasan ko noon, tiyak na nakatanod ang ama nito at palaging nagmamanman. Kapag ginalaw natin ang bata, siguradong magkakaroon ng digmaan o ng away. Natitiyak ko na babalikan tayo ng ama ng batang yan. Pero, Ano pong pero? kapag naman hindi natin nidalis ang bata, malamang pwedeng mamatay ang ina. Ang ibig bang sabihin nito ay kailangan nating mamili? Kung maghihiganti yung tatay niya, ano bang posibleng mangyari? Maraming madadamay na tao iyo. Maraming mamamatay. Pero kung isasakripisyo naman ni Mirna ang buhay niya, alang-alang sa bata at sa mga tao, siya naman ang mamamatay. Hindi maaari. Ayoko mamatay ang asawa ko. Hindi ako papayag. Kailangan nating mamili. Isa lang ang pwede nating sagipin. Buhay ng asawa mo o buhay ng bata, kapalit ng katahimikan dito sa baryo. Kung ako lang, walang pag-aalinlangan na gusto kong mawala sa kanya ang bata na yan. Uulitin ko po, ayokong mamatay ang asawa ko. Sa isip ay gulong-gulo na si Jose. Kaya naman pagkatapos niyang sabihin yun sa albularyo, ay umupo na lang siyang muli sa silya. Malungkot niyang pinagmasdan ang asawa na ganun pa rin ang reaksyon. Tila nakatulala sa kawalan. Mang Pael, kaya ba nating harapin ang mga aswang? Kung meron tayong puwersa, maaaring kayanin natin sila. Pero iyo, may ilan na rin akong naengkwentro na halos kaparehas nito na kailangan nilang mamili. Ang sa akin lang kung ano ang nasa iyong puso, iyon ang pakinggan mo at dapat maging handa ka sa magiging kapalit nun.
Alam na ng asawa ko kung ano ang pipiliin ko. Napag-usapan na rin namin kanina bago siya nawalan ng malay. Siya po ang pipiliin ko. Huwag kang magmadali, iho. May sapat na oras pa naman tayo para mag-isip at magplano. Nabigyan ko naman na ng pangunang lunas ang asawa mo. Ako man, ang anak ko rin ang pipiliin ko. Kung bubuhayin natin ang bata, baka siya rin ang maging punot dulo ng gulo dito sa atin. Una po ang desisyon namin. Alisin na lang ang sanggol. Ano man ang mangyari, importanteng ipaglaban ko ang buhay ng... Biglang natigilan ang lalaki nang makarinig ng malakas na pagtawag sa kanyang pangalan. Naulit yun ng 2 beses. Napalingon siya sa nakabukas na bintana. Doon kasi galing ang tunog. Mula doon ay napagmasdan ni Jose ang isang malawak at masukal na gubat. Yun ang tanawing nakita niya sa labas ng bintana. Jose! Hoy! Ba't bigla kang natulala dyan? May problema ba? May narinig po akong tumawag sa pangalan ko. Ha? Bakit po? Di ba niyo narinig? Ang lakas 2 beses pa nga eh. Hindi, wala akong narinig. Ikaw ba, Mang Pael, narinig mo ba ang pagtawag na sinasabi ni Jose? Hindi. Malakas ang kutob kong. Dapat mo sundan at puntahan kung saan nanggagaling ang tinig, iho. Malay mo, ayun ang sagot sa mga tanong at bagay na bumabagabag sa isip mo. Kinakabahan po ko. Paano kung... Ayun din. Ayun. May tumatawag na naman po sa pangalan ko. Puntahan mo na, iho. Teka. Ipapahiram ko muna sa itong punyal ko. Heto, kunin mo. Gamitin mo yan kung kinakailangan para maipagtanggol mo ang sarili mo. Mag-iingat ka, Jose. Sige po. Maraming salamat po sa punyal na ito. Mahigpit na hinawakan ni Jose ang patalim na inabot sa kanya ng albularyo. Matapos yun, maingat niyang binaybay ang masukal na kagubatan kung saan niya narinig na nanggagaling ang boses na tumatawag sa kanyang pangalan. Panay lingarin sa paligid ang ginagawa niya upang masigurong hindi siya mapahamak kung sakaling masamang bagay ang kakaharapin niya. Magdadapit hapon na rin kasi ng mga sandaling yon, kaya alam niyang magiging delikado kung sakali. Ilang minuto, nakarinig siya ng mga pagkaluskos at maya-maya pa ay isang nilalang ang literal na tumalon at sumunpot sa harap niya. Diyos ko! Sino ka? Sa gulat ay napaatras si Jose at nang hindi mapansin ang nakausling bato, natapilok siya at tuluyang napahiga sa lupa. Maraan namang lumapit ang lalaking sa tingin niya ay kasing edad niya lang. Matikas o maganda ang hubog ng pangangatawan nito. May itsura din at talaga namang nakakaakit para sa mga babae ang aura nito. Alam ko ang binabalak mong gawin, Jose. Huwag mo nang ituloy. Masisira lang ang buhay mo. Napakunot ng noo si Jose habang dahang-dahang tumatayo dahil sa pagtatakang alam ng lalaking yon ang kanyang pangalan, gayong hindi pa man niya ito nakikita o nakakausap ng personal. Upang makasiguro, nagtanong siya. Hindi kita kilala. Pero bakit alam mo ang pangalan ko? At bakit parang kilalang-kilala mo ko? Sino ka ba? Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Ako ang ama ng sanggol na dinadala ni Mirna. Ako, si Dante. Nang marinig ni Jose ang mga katagang binitiwan nito, sobrang kaba ang naramdaman niya. Dahil doon, mas humigpit ang pagkakahawak niya sa naturang punyal habang dahang-dahang umaatras. Nang makita ng isa ang ginagawa niya, natawa yon ng sarkastiko. Bakit ka umaatras? Para ka naman nakakita ng multo niyan. Takot ka ba sa akin? Hindi naman kita kakainin na. Nag-uusap lang tayo rito. Tumahimik ka, demonyo ka. Inahas mo ang asawa ko. Tinamnan mo siya ng lason
na unti-unting pumapatay sa kanya. Ano bang binabalak mo, ha? Sandali lang. Masyado ka namang maangas. Huwag kang masyadong mayabang. Nakataas agad ang boses mo. Tarantado ka. Tumahimik ka. Hindi mo ko kaya. Lalo na sa labanan. Kaya huwag kang mag-aangas sa akin. Isa ka lamang ordinaryong tao at kayang-kaya kitang paslangin kung gusto ko. Alam ko, dahil isa kang aswang, isang demonyo, alagad ng kadiliman. Ano bang kailangan mo? At bakit mo ko tinawag? Hindi kita ipinatawag rito para makipag-away o makipagpatayan o kung ano paman. Tama ka. Sadyang dinala kita rito upang pag-usapan ang balak niyong gawin sa anak kong malapit ng isilang. Nakakabigla, hindi ba? Pero tama ang narinig mo. Mabilis na nabuo ang sanggol na may lahing aswang. At yun ang unti-unting pumapatay sa asawa ko. Wala ka bang awa? Paano mo naaatim na lasunin si Mirna? Huwag niyong saktan ang anak ko. Nakikiusap ako sa'yo. Nagpapatawa ka ba? Sa sinasabi mong yan, parang sinasabi mo na rin na pabayaan ko mamatay ang asawa ko. Nakikita mo ba kung ano nangyayari sa kanya ngayon? Hindi ko pipiliin ang anak mo kumpara sa buhay ng asawa ko. Bakit? Ano ba kasi ang nangyayari kay Mirna? Unti-unti siyang tila pinapatay ng anak mo. Walang iya kayong dalawa. Mga kampon ni Satanas. Katulad na katulad mo siya. Salamat. Talaga naman nagmana sa akin ang anak ko. Sanggol pa lang ay marunong ng dumiskarte sa buhay. Malamang sa malamang, kaya nagkakaganon si Mirna ay dahil yung laman na niya ang kinakain ng anak ko. Ibig sabihin, totoong kinakain niya ang laman ng asawa ko? Oo. Hindi mo ba narinig? Dahil walang pwedeng pagkuhaan ng pagkain, ang anak ko nasa loob pa lang ng tiyan niya. Mula sa mga tinuran ng aswang, sandaling napaisip ng malalim si Jose. Doon ay napagtanto niya ang isang punto. Maaari ngang mamatay ang asawa niya dahil literal na kinakain ito ng sanggol na nasa sinapupunan niya. Pero paano kaya ang bagay na balak niyang gawin? Hindi siya nakatiis. Agad niya yung tinanong sa kaharap. Paano kung bigyan ko ng ibang karne ang bata sa loob ng tiyan niya? Hindi na ba sasaktan o kakainin ng asawa ko? Makakaligtas ba siya? Magaling! May talino ka rin naman palang taglay, Jose. Yan ang bagay na gusto ko rin sabihin sa'yo. Hindi mo kailangan mamili kung ang asawa mo o anak ko ang dapat mamatay. Pwedeng pareho silang makaligtas kung gagawin mo yung bagay na naisip mo. Ano pang hinihintay mo? Baka mamaya, maubos na ng anak ko ang laman loob niya. Hindi pa ito ang huli nating pagkikita. Ililigtas ko muna ang asawa at anak mo. Ngunit darating ang panahon na magkakaharap ulit tayo para pagbayaran mo ang lahat ng kasalanan na gawa mo sa akin at sa asawa ko. Hihintayin kita, Jose. Hihintayin kita. Hindi na nga nagsayang pa ng oras si Jose. Agad siyang nagtungo sa kaibigan niyang may mga alagang baboy. Binili niya ang isa sa mga batang baboy at agad na pinakatay. Nang makapagbayad at makuha ang sariwang karne, dali-dali siyang bumalik sa bahay ng kanyang biyenan. Saktong pagdating niya roon ay nagkamalay na ang asawa nitong si Mirna na sobrang nagtataka dahil sa mga dala niya. Para saan ang karning yan? Huwag mo sabihin. Oo, kailangan mong kainin to ng hilaw para makaligtas pati ang batang nasa sinapupunan mo. Hindi ko kayang gawin yan, mahal. Hindi ko kayang kumain ng hilaw na karne. Nakakadiri, nakakasuka. Kailangan mong gawin to. Kailangan ng anak mo ang sustansya para di kanya saktan.
Ba't pinipilit mong kumain ng hilaw na karne ang asawa mo? Paano mo naisip ang bagay na yan? Nakausap ko si Dante, ang tatay ng dinadala mong sanggol. Siya ang nakausap ko kanina sa gubat. At ito ang ibinigay niyang solusyon para mabuhay kayong dalawa. Hindi ko na kailangan mamili pa kung sinong bubuhayin sa inyo. Nagkasundo na kami. Kaya Mirna, gawin mo na to, alang-alang sa buhay mo, para matapos na to. Talaga bang kailangan kong gawin to? Wala na tayong ibang pagpipilian pa. Gaya ng sinabi ko, pwede natin patayin ang bata sa sinapupunan mo. Pero ang kapalit nun, kamatayan din natin sa kamay ng mga aswang. Kung ang bata naman ang pipiliin kong mabuhay, ikaw naman ang mawawala sa piling ko. Ito lang ang solusyon para hindi na magkagulo, para wala nang mamatay. Dahan-dahang inilapit ni Mirna ang sariwang karne sa kanyang bibig. Maya-maya pa ay nilasahan niya yon at kumagat ng kaunti. Masuka-suka siya ng mga oras na yon, pero nang makanguya siya at malunok ang sariwang karne, ay naramdaman niyang gumalaw ulit ang bata sa kanyang sinapupunan, pero himalang di yun sumakit tulad ng dati. Ipinagpatuloy niya ang pagkain. Kitang-kita ni Jose ang pagbabago sa asawa. Ang namumutlang balat nito ay nagkaroon ng bahagyang kulay, at ang dating mga nangingitim na ugat ay humupa at parang unti-unting bumalik sa dati. Hindi pa natapos ang 10 minuto, ngunit halos naubos na ni Mirna ang lahat ng nakahaing karne. Walang natira ni isang piraso, at kahit si Jose ay natigilan sa bilis ng pangyayari. Kitang-kita niya sa mga mata ng asawa ang kakaibang kislap, isang pagnanasa na hindi niya pa nakita noon. Tumigil si Mirna at saglit na pinagmasdan si Jose. Habang marahang pinapahid ang dugong na iwan sa gilid ng kanyang labi. Mirna, ayos ka lang ba? Ano na ang nararamdaman mo? Ang sarap ng karne. Para ngayon lang ako nakatikim ng ganito kasarap. Hindi malaman ni Jose kung matutuwa ba siya o mag-aalala. Ngunit sa kabila ng lahat, umaasa siyang ito na ang simula ng paggaling ng kanyang asawa. Totoo nga, naging maayos na ang kalagayan ko. Jose, mahal, maraming salamat. Salamat naman kung ganun. Matapos makapag-usap, pinagpahinga na ni Jose ang asawang si Mirna upang mabawi nito ang kanyang naubos na lakas. Nang makaidlip ang babae, agad namang lumapit si Jose kay Mang Pael upang personal na magpasalamat at ibalik ang punyal na ipinahiram nito sa kanya. Katangalan para sa akin ang makatulong iyo. Sa totoo nga niyan mas natulungan mo pa ang asawa mo kaysa sa akin. Pero kung wala po kayo, baka mahirapan din po akong pumili ng desisyon. Kayo po ang dahilan para matulungan ko rin ang asawa ko. Siya nga pala, ibabalik ko na rin po ang punyal na pinahiram niyo po sa akin kanina. Sa'yo na muna yan, iho. Ho? Pero sa inyo po ang patalim na ito. Hindi pa rito natatapos ang lahat, iho. Tandaan mo, hindi pa naisisilang ang batang nasa sinapupunan ng asawa mo. Sigurado kung sa paglabas niya, marami ang magbabago. Marami kayong kakaharapin. Kaya naman gusto kong nasa iyo muna ang punyal ko. Para naman kung sakasakaling may mangyaring hindi maganda. Pero wag naman sana. Magamit mo yan bilang panlaban. Sige po, Mang Pael. Pangako, pang-iingatan ko po ang punyal na ito. Maraming salamat po sa lahat ng naitulong niyo sa amin. Walang anuman. Mag-iingat kayo. O siya, ako'y mauuna na. Halos 5 buwan na ang nakakalipas. Isang sunod-sunod na sigaw ang maririnig sa buong kabahayan ni Jose. Sigaw ito ni Mirna habang umiire. Mabilis lang na lumipas ang mga araw at sa oras na ito ay isisilang na nga ang batang anak ng aswang. Hindi maunawaan ni Mirna ang sakit na lumulukob sa kanyang katawan.
ito rin ang unang beses na siya ay manganganak. Hating gabi na ng mga oras na yon, kasabay ng malakas na iyak ng bagong silang na sanggol. Naramdaman ni Jose at ng iba pang tao sa loob ang labis na pangingilabot at kakaibang lamig ng hangin. Kasunod noon ay ang ilang misteryosong kaluskos mula sa labas ng pader ang maririnig. May mga napapansin din silang mga anino na nasa labas at tila hindi mapakali. Nang mabihisa na at malinisan ang sanggol, ay iniabot ito ng hilot kay Myrna. Naroon din sa silid ang albularyong si Mang Pael. Nag-atubili naman ang ginang na tanggapin ang kanyang sanggol, hindi dahil sa ayaw niya, kundi dahil sa takot na baka bigla siyang atakihin ito at patayin. Umiiyak ang sanggol. Sige na! Kalungin mo na yung sanggol, Myrna. Naghahanap siya ng yakap ng kanyang ina. Nang mapunta sa bisig niya ang sanggol, bigla itong huminto sa pag-iyak. Kasabay nun, ang biglang pagbuhos ng malakas na ulan na may kasamang pagkulog at pagkidlat. Tingnan mo ang anak mo, mahal. Ang ganda niyang bata. Kamukhang kamukha mo siya. Maganda? Babae ang anak ko? Bakit babae? Oo nga, babae. Tingnan mo kasi. Nasa iyo nga ayaw mo pang tingnan. Napansin ni Jose na malamig pa rin ang pakikitungo ni Myrna sa kanyang sanggol. Akala ko ba, ayaw mong ipa-abort ang baby. Bakit ngayon? Parang wala kang paki sa kanya. Ayaw ko lang pumatay ng tao, pero hindi ibig sabihin nun gusto ko ang batang to. Ngayong naisilang ko na siya, kung kukunin niya ng tatay niya, ibigay mo na. Kung yun ang ikakatahimik natin. Ibibigay mo ang bata? Lumipas ang maraming araw at buwan. Laking pasasalamat ni Jose dahil tila hindi naman gumagawa ng gulo ang ama ng sanggol. Tahimik silang nakakapamasyal at nagagawa anuman ang gusto nilang gawin. Bagamat may iilang beses na nakakaramdam sila ng kakaiba sa gabi at nakakarinig ng mga kaluskos sa dilim, ay hindi naman masasabing umaatake ang mga ito para manakit. Ngunit nagkaroon ng isang problema ang mag-asawa. Ito ay nang kumalat ang tsismis tungkol sa tunay na pagkatao ni Clarita. Yun ang sanggol na isinilang ni Myrna. Pinag-usapan halos ng buong baryo ang tungkol sa katotohanang anak ng isang gabunan, ang sanggol na inaalagaan ng mag-asawa. Isang araw habang palabas ng kanilang bahay si Jose para ipasyal sana ang bata, ay may nakita siyang isang grupo ng mga tao na papalapit sa kanilang bahay. Seryoso ang kanilang mga tingin at parang may bahid ng galit ang kanilang mga muka. Ano hong meron? Ano hong nangyayari? Bakit ho kayo ganyan? Bakit ho kayo ganyan makatingin sa amin? At sa anak ko? Salot ang batang yan. Kailangang idispatcha ang batang yan sa lalong madaling panahon. Ano? At ano pong dahilan? Simula ng isilang yan, may biglang kumalat na kakaibang sakit dito sa baryo. Isang malalang sakit na marami na ang dinapuan at ang iba ay namatay pa. Teka. Anong kinalaman ng anak ko dun? Huwag ka nang magkunwari, ano ka ba? Hindi mo anak ang batang yan. Anak yan ng aswang. Dapat hindi kayo nag-aalaga ng anak ng gabunan dahil salot yan. Salot ang ibibigay niyan sa atin. Pinagbibintangan niyo ang anak ko na siyang dahilan ng pagkakasakit ninyo. Nagpapatawa ba kayo? Inosente ang anak ko. Tumigil kayo. Wala kayong ebidensya sa mga sinasabi niyo. At saka hindi aswang ang batang to. Anak namin siya ni Myrna. Kaya makakaalis na kayo. Manahimik ka. Heto, tingnan mo ang ibang kasama namin dito. Nakikita mo ba tong malalaking galos at sugat? Mga bukol na kumakalat sa mga katawan nila? Gawa ito ng isang sumpa. Bakit kailangan kami ang magdusa sa batang yan? Kailangan ng mamatay niyan. Ngayon na! Pinagmasdan ni Jose ang mga iniharap ng matandang babae. Doon ay nakita nila ang malalaki at sariwang sugat. Pabilog yun at pulang-pula
na animoy handang pumutok anumang oras. Halos nilalangaw na rin ito at paminsan-minsang kinakamot dahil na rin siguro sa labis na hapdi at pangangati. Ilang sandali pa, biglang lumabas at pumagitna si Mirna upang harapin ang matandang nambibintang sa kanila. Sa tingin mo, magagawa ng isang sanggol ang mga bagay na yan, ha? Ang anak kong hindi pa nakakapaglakad at nakakapagsalita, iniisip ninyong nagdala ng sakit sa baryo natin? Anong klaseng pag-iisip yan? Ang tanda-tanda mo na pero para kang bata kung mag-isip. Isa ka pa! Wala kang karapatang magsalita dyan dahil yung kakatihan mo ang naging dahilan kung bakit may salot ngayon dito sa baryo natin. Teka, tanda. Kakaiba na yata ang tabas ng dila mo. Huwag mong sabihing matanda ka at hindi kita papatulan. Sige, patulan mo ko kung yan ang gusto mo. Sa bagay, wala ka siguro sa tamang pag-iisip. Akalain mo nga, di ba? Iniputan ka na sa ulo, nakuha mo pang makipagbalikan. Sobra naman ho kayo. Wala naman kayong ambag sa amin pero kung makapagsalita kayo. Totoo naman kasi ang sinasabi namin. Ibigay nyo na kasi sa amin ang sanggol na yan. Nakahanda na ang mga kahoy sa plaza. Sunugin ang sanggol na salot. Sunugin ang anak ng aswang. Tumigil kayo! Tumigil kayo! Umalis na kayo sa bahay ko ngayon din hanggat nakakapagpigil pa ako. Kita nyo? Pinagbabantaan na tayo ng lalaking to. Kaya nga, walang hiya! Mga salot! Manahimik ka! Alam mo ba kung anong rason kung bakit ka nagkasakit? Kasi atribida ka. Lumayas na nga kayo rito. Naaalibadbaran ako sa pagmumukha mo. Kadalaga mong tao, oo, papansin ka. Buti nga sa'yo, sana hindi na gumaling yung mga galis sa katawan mo. Kasi bagay sa'yo. Bagay sa ugali mo. Mahal, tama na yan. Ipasok na natin sa loob si baby. Kayo naman, magsiuwi na kayo. Huwag na kayong gumawa ng gulo dito. Hindi aswang ang anak ko. Kaya tumigil na kayo. Pagkatapos niyang banggitin yon, ay pumasok na silang tatlo sa loob ng bahay. Hindi ako makapaniwala sa matandang yun. Sino siya para pagbintangan ng anak ko? Maaaring nagalit din ako dyan at nasuklam pero kaya ba niyang gawin ang mga bagay na yun? Mabuti at pinigil mo ko dahil kung hindi, pinatulan ko na yung matanda na yun. Oh, kumalma ka na. Itong anak natin, oh, natatawa na lang. Di ba, anak? Ang bait-bait mo kaya. Kahit pinagbibintangan ka nila, wala tayong pakialam dahil mabait ka, di ba? Oh, tignan mo, mahal, oh. Lalo siyang natatawa. Oo nga, naiintindihan niya na talaga tayo. Ako naman ang bubuhat kay baby. Kanina mo pa siya dala eh. Halika anak, nandito si mama. Nang maipasa kay Mirna ang sanggol, hindi maiwasan ni Jose ang mapangiti. Nasabi niya na lang sa sarili na tama siya dahil hindi magtatagal, mawawala na rin ang tampo at pagkasuklam nito sa sariling anak. Nang mga sandaling yon, hindi niya maiwasan na mapatanaw sa nakabukas na bintana. Habang nagmumuni-muni kasi, pakiramdam niya ay may mga matang nakamasid sa kanilang mag-asawa. Isa lang ang naiisip niya, ang naging karelasyon ng kanyang asawang si Mirna. Tama na yan. Manahimik ka na lang kung nasan ka ngayon. Hayaan mong kami na lang ang magpalaki ng maayos kay Clarita. Mahal, may sinasabi ka ba? Ha? Wala, mahal. May naalala lang ako. Kinabukasan, maagang nagising sina Jose nang makarinig sila ng malalakas na pagkatok sa pinto nila. Inaantok pa man, ay napilitan siyang buksan yon at bumungad sa kanya ang pawis na pawis niyang biyanan na si Manang Belen. Oh, ano po nangyari sa inyo, Nay? Ba't pawis na pawis po kayo at hingal na hingal? Ano po bang nangyari? Jose, mag-impake na kayo. Kailangan nyo nang lumayo sa lugar na ito bago pa magkaroon ng gulo. Teka ho, ano ang gulo, Nay? Naaalala mo ba yung matandang babae kahapon na nakasagutan mo raw? Oh, bakit to? Patay na siya. Madali kayo. Ano? Talaga po?
Pero bakit pinapaalis nyo kami? Ano po ba kinalaman namin doon? Anak, huwag na nating patagalin ito. Tiyak ko, maya-maya lang, andito na ang mga tao para kastiguhin kayo. Kasi yung matanda natagpuan wakwak ang tiyan at nawawala ang laman loob. Aswang ang hinala nilang tumira sa kanya. Diyos ko pong mahabagin. Nakakatakot naman ho yan. Anak, dali na, umalis na kayo. Ako nang bahala sa mga gamit ninyo. Lumayo na kayo rito. Mabuti pa pumunta ka muna sa tiyuhin mo sa Albay. Susunod ako doon, sige na. Di ko maintindihan eh. Wala naman po kaming kinalaman sa pagkamatay ng matandang yon. Bakit kami aalis dito? Hindi naman yata patas yun. Tama naman po ang asawa ko. Simula pa kahapon, di na po kami lumabas ng bahay. Wala po kaming kinalaman sa pagkamatay ng matandang yun. Alam kong inosente kayo at walang kinalaman sa nangyari sa matanda. Pero isipin ninyo, isa lang ang pinag-ugatan nito. Ang anak namin? Oo, Jose, ang anak ninyo. Pinagbintangan siya ng matandang babae kahapon. Halos laitin at ilang beses na binanggit na anak ito ng isang aswang. Ang teorya ko, nalaman ng totoong ama ni Clarita ang nangyari. Maaaring nagalit siya at bilang ama, pinagtanggol niya lang ang sanggol na nasa inyo. Sa tingin ko, siya ang gumante at pumatay sa matanda. Biglang natahimik ang mag-asawa. Nakuha na nila ang pinupunto ni Belen at kung bakit kailangan nilang makaalis kagad at makalayo sa baryo. Alam nilang malaking problema kung magtatagal pa sila. Sandaling tiningnan ni Jose ang asawa na noon ay tulala at nag-iisip ng malalim. Ano na? Kumilos na kayo! Narinig ko sila kanina. Binabalak nilang sumugod dito mamaya at patayin ang anak ninyo. Baka madamay kayo. Hindi tiyak kung pati kayo ay idadamay nila. Kaya umalis na kayo. Nakikiusap ako. Mga anak. Sige po, Nay. Ako na pong bahala muna sa mag-ina ko. Mahal, tara na. Kunin mo si baby. Yung bilin ko ha. Doon na muna kayo sa Albay, sa kuya ko. Alam mo naman yun, di ba, kung saan Mirna. Doon na muna kayo pansamantala. Sige po, inay. Bakit di pa kayo sumabay pala? Tara na ho. Baka mamaya kayo ang pagbalingan nila kapag hindi nila kami nakita rito. Hindi nila ako magagalaw rito. Ako nang bahala. Sa paglipas ng mga taon, tuluyan na ngang naging permanente ang paninirahan ni Jose sa probinsya ng kapatid ni Aling Belen. Lumaking maganda, mabait at magalang ang bata. Sa halos 15 taon nitong namumuhay kasama sila, ay tila hindi ito makikitaan ng anumang bahid ng kapahamakan at katatakutan. Parang normal lang itong bata. Mahaba ang buhok na medyo paalon-alon. Makinis at maputi ang kanyang kutis. Ang mga mata nito ay kulay kayumanggi, ngunit nagiging tila pula kapag nasisikatan ng araw. At isa yon sa hinahangaan ng mga tao sa kanya. Ngunit ang katangian din niyang yon kalaunan ang naging dahilan kung bakit nagkaroon ng usap-usapan na mukha raw hindi normal na tao si Clarita. Yung mga tsismosa at inggitera, ipinagkalat na anak ng engkanto ang bata. Hindi na lamang yon pinansin na mag-asawa, pero minsan nakikita nilang nalulungkot ang anak na si Clarita dahil sa mga naririnig. Isang hapon, habang nasa hapagkainan, ay kapansin-pansin ang pananahimik nito. Anak, may problema ba? Ang tahimik mo ngayon ah. Totoo po ba yung sinasabi ng mga kapitbahay natin tungkol sa akin? Ano bang sinasabi nila tungkol sa'yo? Na hindi niyo raw ako totoong anak. May nakarating daw sa kanilang balita na lumipat kayo rito dahil... Kung ano man ang narinig mo sa kanila, anak, hindi totoo yun. Sadyang maganda ka lang para sa kanila, kaya kung ano-ano ang pinagsasasabi nila. Alam mo na, baka naiinggit lang sila sa'yo, o kaya naman sa atin. Pero Papa, bakit parang hindi po kayo makatingin ng diretso sa akin? Parang may tinatago kayo. Nang sabihin yun ng anak, hindi maiwasan ni Jose ang mapaisip ng malalim. Alam niyang hindi basta-basta nagsasalita ang kanilang anak kung wala itong narinig na kung ano-ano o kaya naman ay nakausap. Bago pa lumabas ang katotohanan, sumingit na si Mirna sa usapan.
Gusto ko lang pong malaman ng totoo. Papa, Mama, sabihin niyo na sa akin kasi may karapatan akong malaman ng totoo, hindi ba? Kung hindi niyo talaga ako tunay na anak, Papa, sino po ang tatay ko? Clarita, sinabi kong tama na eh. May masama po ba sa mga sinabi at tanong ko? Gusto ko lang naman pong tumigil ka na, anak. Ayaw ng papa mo ng paulit-ulit. Gusto ko lang naman pong malaman eh. Oh, saan ka pupunta? Hindi pa tayo tapos kumain. Bumalik ka rito. Hindi na nga muling tumugon pa ang anak nilang si Clarita. Dire-diretso yung lumabas ng kanilang bahay at nagpunta kung saan. Hindi na rin ito napigil na mag-asawa dahil sobra silang nagtataka sa ikinikilos nito. Hanggang sa nakalabas si Clarita, hindi mapakali ang mag-asawa. Pareho silang balisa. Mahal, baka kailangan ko ng sundan ng anak natin. Baka saan sumut ang batang yun at baka kung ano ang maisip gawin. Hayaan mo na muna siya. Babalik din naman yon kapag nakapag-isip. Sa palagay mo, baka ito na ang tamang panahon para sabihin natin sa kanya ang katotohanan. Baka kasi tuluyan siyang maghinala at hindi na magtiwala sa atin. Ano ba kasing naiisip mo? Sa palagay mo ba may alam na siya? Paano naman nangyari yun? Pero paano ko nakilala na pala niya ang totoo niyang tatay? Kasi sa paraan ng pananalita niya kanina, parang may alam na siya. Imposible naman niyang sinasabi mo. Ang tagal na nating naninirahan ng tahimik dito. Alangan namang nasundan pa tayo ng lalaking yun. Masama ang kutob ko, Mirna. Paano kung kunin niya sa atin ang anak natin? Napamahal na sa atin si Clarita. Eh bakit naman ngayon pa? Halos 15 taon na sa atin si Clarita. Mangyari man yun, ipaglalaban ko ang anak natin. Hindi ko siya hahayaang makuha ng halimaw na yon. Kakayanin ba natin siya? Lalaban ako, Mirna. Lalaban ako hanggang kamatayan. Pagkalipas nga lang ng halos 1 oras, ay bumalik si Clarita. Naabutan pa niyang nag-uusap ang dalawa, pero diretso lang itong pumasok sa kanyang silid. Mula noon ay naging matamlay na si Clarita. Madalang na ako makipag-usap sa kanila at minsan naaabutan pa ito ng dilim sa pag-uwi galing sa paaralan. Hanggang sa isang beses, umuwi na ito na parang takot na takot. Oh, Clarita! Ano't namumutla ka? Hindi ito sumagot, bagkus ay tila blanco ang ekspresyon nito sa muka at muli, dire-diretso lang itong naglakad. Clarita! Clarita, sandali lang! Kausapin mo naman kami ng mama mo! Napatingin si Jose sa puting uniforme ni Clarita habang papalayo ito at doon niya napansin ang mantsa. Kulay pula at tila sariwa pa ang pagkatuyo sa tela na para bang dugo ng hayop o kung anumang nilalang. Kinabahan bigla si Jose. Hindi niya lubos maisip kung saan maaaring nanggaling ang mantsa na yon at kung bakit nasa uniforme ng kanyang anak. Kinabukasan, maagang nagising ang mag-asawa nang makarinig ng ingay sa labas ng kanilang bahay. Nang silipin nila, sa hindi kalayuan ay napansin nila ang umpukan ng mga tao. Sa sobrang kuryosidad ay napalabas ng bahay si Jose upang makiusisa. Nang mapuntahan ang pinagkakaguluhan ng mga tao, nagulantang siya sa kanyang nakita. Bangkay pala ng isang dalagita ang pinagkakaguluhan ng mga tao. Naroon umiiyak ang ina nito. Nakilala ni Jose ang bangkay. Kaklase ito ng kanyang anak. Karumal-dumal ang sinapit nito dahil wakwak ang tiyan at wala na ang lamang loob. Halos masuka ang ilan nilang kababaryo nang makita ang masaklap na kinahantungan ng dalagita. Ayon sa mga narinig niyang usap-usapan ng mga tao, hindi raw nakauwi ito galing sa paaralan. Dahil doon ay may kung anong masamang naisip si Jose na labis na nakapagpabagabag sa kanya. Bumalik siya sa kanilang bahay at maski panay ang tanong ni Mirna ay hindi niya ito sinasagot. Pagdating ng tanghalian, saka lang nito kinausap ang asawa. Yung namatay na bata, kaklase ni Clarita. Parehas ba tayo ng iniisip? Sa palagay mo ba,
May kinalaman siya sa nangyaring yun? Tanging iling lang ang naisagot ni Jose sa asawa. Sa isip ay may pinaplano ang lalaki para malaman kung talaga bang may kinalaman ng anak sa nasabing pagpatay. Pagdating ng hapon nang inaasahan na niyang uwian ng mga estudyante, ay nagmadali siyang pumunta doon. Naghintay siya hanggang sa makalabas na sa paaralan nito. Naisipan niyang sundan ang kanyang anak na si Clarita. Habang sinusundan niya ito, nagulat siya dahil imbis na sa kalsada ang daan nito, ay lumiko yun patungo sa masukal na kagubatan sa kanilang baryo. Nagpalinga-linga pa ang dalaga upang masiguro na walang nakasunod o nakakita sa kanya. Si Jose naman ay panay ang tago sa malalaking puno upang hindi siya mapansin o makita ng anak. Nang mga sandaling yon, dala niya rin ang punyal na ibinigay sa kanya ni Mang Pael na hindi niya na nagawang isoli noon dahil sa biglaan nilang pag-alis. Makalipas ang ilang minuto, huminto ang dalaga nang makaharap nito ang isang lalaki. Hindi siya nagkakamali ng mga sandaling yon. Kilala niya ang postura at figura ng lalaki. Ito ang nakaharap at nakausap niya sa gubat noon. Ito ang totoong ama ng kanyang anak na si Clarita. Sa takot na baka kunin nito ang dalaga, mabilis na inilabas ni Jose ang punyal at agad na lumapit sa kinaroroonan ng dalawa. Anak! Clarita! Lumayo ka sa lalaking yan! Bakit naman ako lalayo sa totoo kong ama? Ang pagsugod na binabalak ni Jose ay biglang natigil. Para siyang naistatwang nanigas sa kinatatayuan dahil sa mga sinabi ng kanyang anak. Doon ay napagtanto niyang tama ang hinala niya nitong mga nakaraang araw. Alam na nito ang katotohanan. Anong? Siya ang totoo kong ama, di ba? Nagpakilala siya sa akin. Sa kanya ko nalaman ng lahat-lahat. Bakit kayo nagsinungaling sa akin? Anak, makinig ka muna. Oo, totoong siya ang tatay mo, pero ako, itinuring kitang totoong anak. Kaya hindi ko rin nasabi sa iyo ang lahat kasi hindi ka naman naging iba sa akin. Kinalimutan ko at hindi ko iniisip kailanman na hindi ka nanggaling sa akin. Nakikiusap ako, anak, lumayo ka sa kanya dahil isa siyang halimaw. Isa siyang aswang. Ano ka ba naman, Jose? Sa palagay mo ba, di pa niya alam ang tungkol sa akin? Alam na niya. At tanggap niya yon bilang ako ang kanyang ama. Hindi. Kung gano'n nalason mo ang kanyang isip. Anak, nakikiusap ako. Huwag kang makinig sa kanya. At bakit naman siya hindi makikinig sa akin, Jose? Ako ang tatay niya. At mula ng araw na magkakilala kami, nalaman na rin niya ang tungkol sa pagkatao niya. Nalalapit na ang kanyang 16 na kaarawan. At sa oras na yon, magiging katulad ko na siya. Walang hiya kang demonyo ka. Yan ba talaga ang gusto mo para sa anak mo? Ang maging katulad mong demonyo. Pinalaki namin siya ng malapit sa Diyos. Mabait, magalang. At dahil dyan sa sinasabi mo, kaya siya napapahamak. Ano? Tingnan mo. Hindi mo alam. Wala kayong alam na matagal nang pinagkakaisahan ng mga kaklase niya itong si Clarita. Pasimuno ang dalagita na kaklase niya. Pinagtatawan siya at kinukutya ng walang dahilan. May kinalaman ka sa pagkamatay nun? Ikaw ba ang pumatay sa kanya? Hayop ka! Pati bata pinatulan mo! Hindi ako. Ang sabi ko kay Clarita, takutin lang niya eh. Ang kaso... Clarita, anak, anong ginawa mo? Magsabi ka sa akin ng totoo. Ikaw ba ang pumatay sa kaklase mo? Ako ang pumatay sa kanya. Nagdilim ang paningin ko kasi nakiusap ako sa kanya na tigilan na ang pangbubuli sa akin. Pero inaway niya ako at sinaktan. Hindi ko na napigilan ang sarili ko. Pagkatapos ko siyang mapatay, tinikman ko ang... Tama na!
Tama na, Clarita! Masarap ang sariwang karne, Papa. Hindi napigilan ni Jose na mapaluha dahil sa mga nalaman at narinig. Hindi siya makapaniwala na sa loob ng ilang taon niyang pagpapalaki ng maayos kay Clarita ay sa pagiging aswang din pala ang bagsak nito. Siya na nakasama nito ng matagal, pero nang minsang makilala ang totoong ama, nagbago agad ang pananaw nito at pagkatao. Baka ito talaga ang totoong ako, Papa. Alam ko at hindi ko makakalimutan ang mga tinuro ninyo sa akin, pero wala eh. Hindi ko mapigilan maging ganito, na maging aswang, na manakit kapag ako ang nasasaktan. Anak, halika na. Umuwi na tayo. Magagawa natin ang paraan yan. Huwag mong tanggapin na dahil aswang ang totoong ama mo, ay magiging kasing sama ka na rin niya. Mabuti kang tao, anak. Tumigil ka. Huwag mo nang guluhin ang utak ng anak ko. Mahaba-haba ng panahon ng pananahimik ko. Pero ngayong sapat na ang edad niya para maging isang tunay na gabunan. Kailangan ko na siyang mabawi sa inyo. Ako naman ang magpapalaki sa kanya. Hindi maaari. Hindi ako papayag. Tapos na ang panahon mo bilang ama ng anak kong si Clarita. Anak, gawin mo na. Ipakita mo sa kanya kung sino ka talaga. Sandaling napatingin ang dalaga sa kanyang ama-amahan na si Jose. Ilang sandali pa, napuno ng pagtataka ang mukha nito. Kaya naman ibinaling niya ang tingin sa totoong ama na si Dante. Hindi ko gagawin yon. Hindi ko sasaktan si Papa. Akala ko ba nag-usap na tayo? Napag-usapan natin na lahat ng sasabihin ko ay gagawin mo. Pero wag naman po si Papa. Kung ayaw mo siyang patayin, ako na lang ang gagawa. Nagulat si Jose sa mabilis na pagsugod ng halimaw. Kasabay nito ang bigla rin niyang pagbabago ng anyo. Sa isang kisap mata, mula sa pagiging tao nito, ay naging isang nakakatakot itong nilalang na may malalaki at mabalasik na mga mata. Matutulis ang ngipin at may kuko na parang espada. Mabuti na lamang at nakaiwas siya ng bahagya. Imbis na mahiwa ang tiyan nito, ay nasugatan na lamang ito sa kanyang braso. Isang mahabang sugat mula sa kanyang balikat hanggang sa kanyang pupulsuhan. Hayop ka! Nang tumulo ang dugo sa kanyang sugat, tila mas lalong naulol ang aswang. Walang awa itong muling umatake sa kanya. Nakaramdam siya ng pagkahilo at pamamanhid ng kanyang mga kamay na may sugat. Wala kang karapatang angkinin ang anak ko. Ako ang tunay ng ama. At sinasabi ko na sa'yo, maski anong klase pa ang pagpapalaki mo sa batang ito, magiging aswang siya sa ayaw at sa gusto mo. Dahil sa pagsapit ng kanyang ika-16 na kaarawan, magiging katulad ko na siya. Magugutom siyang lalo sa dugo at laman ng tao. Isa siyang gabunan. Nananalaytay sa kanyang dugo ang pagiging isang aswang. Sa kabila ng nararamdaman, ay hindi nagpadaig si Jose. Inihanda niya ang sarili at itinaas ang kamay na may hawak na punyal. Wala siyang ibang iniisip ng gabing yon, kundi ang kaligtasan ng kanyang anak at asawang si Mirna. Sa muling pagsugod ng aswang, ay sinubukan niyang salubungin ito ng saksak, pero mabilis ang mga mata ng gabunan. Bago pa siya makalapit, ay naihanda na nito ang sarili at nakaiwas sa tangkang pagsaksak sa kanya ni Jose. Nang mailihis ang katawan sa punyal, ay saka naman niya sinugatan muli si Jose at sa pagkakataong yun, ay tumama na yun sa kanyang dibdib. Isang mahabang sugat muli ang pumunit sa kanyang balat. Dahil doon, ay biglang nanghina si Jose at bumagsak. Ngunit sa kabila ng paghihinang yon, sinubukan niyang tumayo, ngunit siya'y mabilis na tinapakan ng aswang at pinipigilang makagalaw. Pakiusap. Kung mamatay man ako, hayaan mo na si Clarita na mabuhay ng tahimik. Huwag mo na siyang idamay sa kasamaan mo. Nakikiusap ako sa'yo. Huli na para sa pakiusap mo na yan.
Akin ang anak ko at walang makakapigil sa pagiging aswang niya. Bigla nitong kinaladkad si Jose at itinaas. Pinaglalaro nito ang mahahabang kuko sa katawan ng lalaki. Kung papatayin mo ko, gawin mo na. Hindi kita bibigyan ng mabilis na kamatayan, Jose. Dahil ang ibibigay ko sa'yo ay isang masaklap na kamatayan. Yung mabagal, unti-unti, yung lasap na lasap mo ang sakit. Bigla nitong kinagat sa balikat si Jose. Halos maihisa sa lawal ang lalaki dahil sa pagrehisto ng matinding sakit na kanyang naramdaman. Nanginginig ang katawan at halos tumirik ang kanyang mga mata. Muli sanang kakagatin ni Dante si Jose nang bigla itong matigilan dahil bigla siyang may naramdaman na matutulis na kuko na bumaon sa kanyang likod. Nandahan-dahan niyang lingunin yun. Nakita niyang si Clarita ito. Clarita, bakit mo ito ginawa sa akin? Isa kang traidor! Oo, sa'yo ko nang galing pero hindi ako papayag na patayin mo si Papa. Mula bata ako, wala siyang ginawang masama sa akin. Minahal niya ako na parang totoo niyang anak. Hindi ako papayag na patayin mo siya. Mas gugustuhin ko na ikaw ang mamatay kesa sa kanya. Anak, tama na! Hindi ko gusto ang ginagawa mo! Napaluwa si Clarita, ngunit mas lalo niyang idiniin ang mga kuko sa katawan ni Dante. Alam niyang kailangan niyang gawin yon upang proteksyonan si Jose, ang tanging ama na nagparamdam sa kanya ng tunay na pagmamahal. Patawad. Sa huling pagbaon ng kanyang mga kuko, bumagsak si Dante sa lupa. Nagkamali ka ng kinampihan! Hindi na naituloy ng aswang ang mga sasabihin nang hiwain ni Clarita ang leeg nito dahil sa malalim na sugat. Sumirit mula rito ang sariwa at kulay itim na dugo hanggang sa tuluyan na nga itong nawalan ng buhay. Bumuhos ang luha sa mga mata ng dalagita. Matapos niyang hiwain ang leeg ng ama, ay napatitig siya sa malamlam na anyo ni Dante. Sa kabila ng panghihinayang, sakit at galit, ay doon niya naramdaman ang bigat ng kanyang ginawa. Hindi rin niya matanggap na siya mismo ang pumatay sa totoo niyang ama. Clarita, anak, ligtas ka. Papa, I'm so sorry po. Patawarin niyo po ako. Anak, huwag mo nang isipin yun. Halika na. Tulungan mo akong makatayo at umuwi na tayo. Kaya niyo po bang umuwi, Pa? O bubuhatin ko na kayo? Hindi, huwag na. Baka may makakita pa sa'yo, anak. Alalayan mo na lang ako at kapag may makakita sa atin, sabihin natin may tinakasan tayong aswang. Gamitin natin pagkakataon nito para malinis ang pagkatao mo sa baryo na to. Hayaan na nating ang ama mo sumalo sa mga nangyaring kasamaan dito. Po? Kailangan kitang protektahan, anak. Hindi lang mga aswang ang kalaban natin. Maraming nakamata sa atin, anak. At maski tao, maaari nating maging kalaban kapag natuklasan nila ang sekreto mo. Papa, salamat. Salamat po talaga sa lahat. Ikaw ang totoo kong ama. Ikaw ang tunay kong pamilya. Dahil ikaw lang ang nagmamalasakit sa akin ng totoo. Dahan-dahang niyakap siya ni Jose kahit pahalos wala itong lakas. Inilalayan niya ang ama at pagkatapos nun, inilabas niya ito sa gubat. Mabilis niyang binago ang anyo at bumalik siya sa anyong tao. At totoo nga ang sinabi ng kanyang ama. Palabas pa lang sila ng gubat ay may nakakita na sa kanilang mga tanod. Agad na bumuo ng kwento si Jose at itinuro niya ang napatay na aswang sa loob ng gubat. Dahil sa sinabi ni Jose ay napatakbo ang mga tanod at pinuntahan ang patay na aswang. Nang makita nila ang aswang ay naniwala na silang inosente si Clarita at di talaga dapat paghinalaan ang kanyang pagkatao. Dahil mula nang mamatay ang kaklase niya, ay isa siya sa pinaghinalaang pumaslang dito
dahil siya ang huling nakitang kasama ng kanyang kaklase. Pagka-uwi nila sa bahay ay agad silang sinalubong ni Mirna. Nang makita niyang duguan ang kanyang mag-ama, ay agad niyang inalala ang mga ito. Diyos ko, anong nangyari sa inyo? Tapos na, mahal. Tapos na. Wala na tayong magiging problema. Mabubuhay na tayo ng tahimik. Wala na si Dante. Patay na ang aswang nagabunan. Wala na tayong dapat na ikatakot. Malaya na tayo. Masayang masaya si Mirna sa kanyang narinig. Ngunit nang makita niyang sugatan ang kanyang asawa, ay agad niyang inilalayan nitong makapasok. Ginamot niya ang lahat ng sugat nilang mag-ama. Mula noon, namuhay ng tahimik si Jose, Mirna at Clarita. Malayo sa anino ng nakaraan. Bagamat hindi na talaga napigilan ang pagiging aswang ni Clarita, ay nanatili pa rin itong isang mabuting tao sa gabay ng kanyang mga magulang. Kapag sumasapit ang dilim at gutom sa babaeng gabunan, tanging mga karne at dugo lang ng hayop ang kanyang kinakain at iniinom. Hindi na siya ulit nanakit ng kapwa-tao at nangako siya sa amang si Jose na kailanman ay hindi niya nahahayaan na lamunin ng dilim at takot ang kanilang tahanan.